So mga kapatid, dumako na po tayo sa mensahe po natin sa hapong ito. Kung babasin po natin, iba yung mensahe sa umaga, iba rin yung mensahe sa hapon, ano po. So ating pong pag-aaralan po sa hapong ito ay may kaugnayan sa panalangin, ano po. Tayo po yung mga anak ng Diyos. In other words, meron tayong relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Meron isang Diyos at Ama, yun ang ating Ama na sa langit. Kung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Nung inilagay natin ang ating Panginoon, nung tayo nabautismohan, tayo po yung naging mga anak ng Diyos. In other words, katulad ng ating Panginoon, pero may pagkakaiba, tayo po yung mga anak ng Diyos. So meron tayong relationship sa Diyos bilang ating Ama at tayo Kanyang bilang mga anak Kanya. Kaya nga po, pwede tayong manalangin sa Ama. For we did not receive the spirit of bondage again to fear. Yung bondage, yan ang ating pagkaalipin sa kasalanan, kaya tayo natatakot Kanya. But you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So meron tayong karapatan na tumawag sa Diyos bilang ating Ama sapagkat tayo kinukup ng Diyos. Mula tayo walang relasyon sa Kanya, nung tayo nagkasala, kinukup tayo ng Diyos para Kanya maging mga anak. So meron tayong relationship sa Diyos bilang ating Ama. At ang Diyos sa langit ay nakikipag-usap sa atin. Hindi sa personal na paraan. Hindi sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang mga bagay na sinabi ng ating Panginoon, ito'y pinag ng Espiritu Santo sa atin at ito'y naisulat. Kaya alam natin, pag binabasa natin ang Biblia, ito ang paraan ng Diyos na siya nakikipag-usap sa atin. So, yun ang communication ng Diyos sa atin. So, wala natin narinig na tinig, hindi totoo yun. Ang komunikasyon ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ng Kanyang salita. At dito po, Hebrews chapter 1, verse 1. At verse 2, God, what various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. So the Old Testament, ang Diyos ay nakipag-usap sa mga Israelita sa pamagitan ng mga propeta Kanya. Pero sa huling panahon, as in these last days, ang panahon natin ngayon, spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also made the world. So, ang paraan, ang ating tagapagsalita sa panahon na ito, ang ating Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoon ay naisulat. Yun ang Biblia. Pag binabasa natin ito, parang natin binabasa ang kalooban ng Diyos. Ito ang mga bagay na gusto sabihin sa atin ng Diyos para tayo maligtas at maging tapat sa Kanya, makikita natin. So ang katanungan, paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Sana mag-relationship. Ito'y magtatagumpay kung mayroong communication, siyempre. Kung di kayo nag-uusap, paano kayo magiging close Kanya? So paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? May paraan. Ang pagkikipag-usap natin sa Diyos ay sa pamagitan ng panalangin. Pero meron tayong maling kaisipan sa panalangin. Ang isang anak, siyempre may respeto sa kanyang ama. So, pag tayo nananalangin, hindi yung formal na memorize, hindi. Pag tayo nananalangin, tayo parang anak na nakipag-usap sa kanyang ama. Gayon ang relationship natin sa Diyos. Sinasabi natin sa ating Ama na sa langit ang mga bagay na gusto nating sabihin. Anong nilalaman ng ating kaisipan? Kuminsan sa ating mga pangangailangan. So, komunikasyon natin sa Diyos na ating Ama ay sa pamamagitan ng panalangin. Hindi yung formal na malimig. Hindi. Pero ito yung outpouring ng ating kaisipan sa Diyos. Tayo nakikipag-usap sa ating Ama Kanya. Yun ang paraan na gusto ng Diyos sa atin. Ang ating mga panalangin ay hindi walang kapuluhan sa Diyos. Dito po sa Revelation, chapter 5, hindi ko nagkakamali. O baka sa chapter 4. Dito natin makikita na
Sa langit, may mga tao na sa kanilang kamay ay may gintong parang bowl, at sa kanan ay mayroong alpa. Sa Revelation 5:8, pagkakuha niya sa aklat, ang 4 nilang nabuhay at ang 24 na matatanda ay nagpatirapa sa harapan ng kordero, nang bawat isa ay may alpa. Ako, narinig ko na po ang tunog ng alpa. Dahil once, isang araw, nandun ako sa S.M. Clark, may isang babae tumututo ng harp. Ang piano, magandang pakinggan. Very soft. Pero mas soft pa yung harp. Talagang mapapamagnet ka sa tunog niya. Napakagandang tunog niya. At makikita rin po natin, so may harp, pero meron din silang mangkok na ginto na puno ng insenso kanya. Ano yun? Kung ito yung instrumental music, paano matutugtugin yung harp? Sa isang kabayo, meron kang mangkok na ginto na puno ng insenso. Yung isa, magandang tunog. Yung isa, magandang amoy. Sinasabi rito ang description ng ating mga panalangin sa Diyos. Yan niya. Na siyang mga panalangin na mga banal. So, ganoon kahalaga sa Diyos ang ating panalangin yan. So, inihintay ng Panginoon, ng Diyos, na tayo manalangin sa Kanya. Anong ginagawa natin? Sinasabi natin ang ating request at pagbibigay ng pasalamat. Kuminsan, tayo, hindi tayo nagpapasalamat. Pero kailangan tayo magpasalamat. Lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Tandaan po natin yun. Colossians 4:6. Di ata 4:6 mga kapatid. Tiyo muna. Philippians ito. Ano po? Sinasabi sa atin na may salamat kanya ang ating mga panalangin. Tama po, 4:6 yan niya. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin, ng pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalaman niyo yung magkahilingan sa Diyos. Philippians 4:6. So, pinapalam natin ang ating mga kahilingan at pasalamat sa Diyos. Kaya huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, pinapalam natin sa ating Ama na sa langit, yung mga bagay na ating kahilingan, ganyan. So, yun yung pribileyo natin bilang kanya mga anak. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, sinasabi yung supplication o yung paghihingi. Hindi masama na tayo humingi sa ating Ama, katulad ng paghihingi natin sa ating mga physical na ama. Dahil karapatan nyo bilang anak, di ba? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, basahin natin. Una sa lahat, ay sinasama ko sa inyo na gawin ang paghiling, supplication, mga panalangin yun ang pagpupuri sa Diyos, sa pamamagitan sa ibang tao, at pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. So ito yung ginagawa natin pag tayo nakikipag-communicate sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So tingnan po natin, sino ang ating pinapanalangin? Kasi sabi niya, panalangin ng lahat ng mga tao. So sino ang pinapanalangin natin? Number 1, yung umuusik sa atin. Ang natural tendency ng isang tao, pag may umuusik sa iyo, kayo nagagalit, siyempre. Pero sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 44, ganito, na sigulit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo, hindi ibigin, mahalin ninyo yung magkaaway, at idalangin ninyo ang umuusik sa inyo, kanya. Kung kayo dinadalangin natin, ang tao umuusik sa atin, nawawala yung puhot, siyempre, dinadalangin mo siya. Sino pa? Yung pong nagbubuli sa atin, yung those who are mistreating us. Mas punta tayo sa Lucas, chapter 8, verse 28. Kapag ka tayo po ay ginaganito, nasasaktan ka, di ba? Pero pag ipinanalangin mo sila, baka mawawala yung sakit noon. Kasi pinapanalangin mo siya. Baka hindi kanya ibubuli. Na makita niya si Jesus, siya sumigaw at lumuhod sa harapan niya at nagsalita ng malakas. Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos, nakataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganyan. So, pinapahirapan yung mga tao ito. So, panalangin natin sila. Yung lahat ng mga kapatid, siyempre, ito sila yung mahalaga sa atin.
Mga kapatid na kilala natin, mga kapatid na hindi natin sila kilala, kailangan natin silang ipanalangin. Dito po sa Efeso, chapter 6, verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at ang bagay na ito maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ganyan. Tayo po nagsusumamo, tayo nananalangin sa bawat panahon, na may pagsamo kanya para sa lahat ng mga banal. Para sa lahat ng tao, binasa natin kanina. Para saan? Yung mga namumuno sa atin, para magkaroon tayo ng kapayapaan at magpatuloy tayo ng pagsamba sa gitna ng kapayapaan. Una sa lahat, ay sinasamo ko na gawin ng mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, mga pagpapasalamat, patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari, at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabahanan at paggalang. Idinadalangin natin yun na huwag magkagulo sa bansa natin. Bakit? Para magpatuloy tayo sa paglilingkod na may kapayapaan. Hindi mabuti kaya ayon sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sino pa ipapanalangin natin? Yung pagpapakalat ng salita ng Diyos. Yung panalangin natin ng mga kapatid, tayo, na magtagumpay tayo sa ipangaral natin ang salita ng Diyos. Napakahirap gawin, no? Para sa isang kaluluwa na makinig sa atin at mapakinggan ng Ebanghelyo, yung mismo tagumpay na yun. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, idalangin nyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at tulatin at tulad din sa inyo. Panalangin natin mga maaral, nagsusumikap na ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil hindi madaling gawin. Hindi madaling gawin na baguhin natin ang kaisipan ng isang tao at sa isang bulot sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin ang isa't isa. Mahalaga yun. Ang isang Kristiyano ay isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. At malaki nagagawa ng maningas na panalangin ng isang taong tapat. Kanya. Sa verse 5:16, kung ipahig ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa upang kayo gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa sapagkat siya pinakikinggan ng Diyos. So ipinapanalangin natin ang isa't isa. Sa ating pagunlad, sa 3 John, basahin natin. Sa 3 John, isang kapitulo lang po ito, isang kabanata lang, ang ating pagunlad, basahin natin. Ito po ang ating makikita sa verses 1 and 2. Ang matanda kay Gayo, na minamahal na aking iniibig na katotohanan, minamahal na aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti kalagayan ang iyong kaluluwa. Hindi lamang sa kailang kaluluwa, kundi sa kailang physical na kalagayan. Siyempre, ang ating mga sarili. Panalangin natin ang ating mga sarili. Dito sa Mateo, chapter 16, 9-13, ito po ang ating mababasa, ano po? Matthew 16, 9-13. Ito ang ating matutunghayan. Ito ang ating mababasa. Hindi ba nyo naunawaan o natatanda ng 5 tinapay? Bakit kayo nagtatawag na walang kayong tinapay? Hindi ba nyo may naunawaan o natandaan ng 5 tinapay para sa 5,000 at kung ilang kaing may natipon? O yung 7 tinapay para sa 4,000 at kung ilang kaing ang inyong natipon? Paano hindi nyo naunawaan na sinabi ko ay hindi tungkol sa tinapay? Ngunit mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya't naunawaan nila na may sinabi ni Jesus ay hindi sa pampalasan ng tinapay, mag-ingat kundi sa mga araw ng Pariseo at Saduceo. Nang dumating si Jesus sa sinasakupan ng Cesarea Philippi, tinanong ang kanyang mga alagad na sinasabi, anong sinasabi ng anak ng tao tungkol kung sino ang anak ng tao kanya. So pinapanalangin natin ang ating mga sarili sa Colossus 1:9. Basahin po natin ang Colossus 1:9. Panalangin natin ang ating mga sarili sa Matthew 16 laban sa mga maling araw kanya. Sa verse 9. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang spiritual.
So ito ang mga taong ating ipinapanalangin. Yung mga musiksante, yung nagmimistreet sa atin, panalangin natin yung mga mangaral na nagpapahayag ng salita ng Diyos, panalangin natin isa't isa, para sa pagunlad natin, ang ating mga sarili, para mag-ingat po tayo, at sa lahat ng mga tao, pag sila'y maligtas at mga namumuno para magkaroon tayong kapayapaan sa ating bansa, at para sa lahat ng mga kapatid ngayon. Yun ang scope ng ating panalangin. So kung isipin po natin, tama po yung sinabi ni Pablo, manalangin kayo walang patid, dahil maraming mga tao ating pinapanalangin ganyan. Minsan nanalangin tayo para sa sarili natin. Pero tingnan nyo ang scope ng ating panalangin, kahit yung mga kaaway natin. Yung hindi tayo tinitit na maayos sa inyo, pinapanalangin pa rin natin sila kahit ang ating mga kaaway, mga kapatid. So yun ang kahalagahan ng panalangin. Yun lang tayo manalangin. Minsan hindi mo tayo nanalangin, yung problema sa atin. Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ano yung sabihin nun? Wala ka lang gagawin kundi manalangin. Yung sinasabi lang ni Pablo, manalangin tayo palagi. Pray constantly, doon sa Revised Standard Version. Palagi tayong manalangin. Ito po sa Colossians 4:2. Continue earnestly. Di lang tayo nagpapatuloy. Ganyan. Sinasabi, paano tayo magpapatuloy? Ganyan. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. So, palagi tayong nananalangin. Kaya nga po sa Roman Catholic Church, pag mayroong isang session na hindi pa, na patuloy silang nananalangin, kaya lang, paulit-ulit lang, ang tawag yun, vigil, ganyan. So, huwag tayong pabayaan natin huwag nating pabayaan ang ating panalangin. Ang ating panalangin po ay isang paraan ng pamumuhay. Kasama ng Kristiyano yun. Hindi lang tayo nananalangin pag nasa kapahamakan tayo, kailangan natin ng tulong ng Diyos, o kapag nagkakasala tayo, palagi tayong manalangin ganyan. Tingnan niyo ang Panginoon. Kung meron siyang pagkakataon, palagi siyang nananalangin. Kumisan, iniiwan niya yung mga tao para magkaroon lang silang panahon para siya magkaroon ng pagkakataon manalangin. Na madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya, tagtungo sa isang ilang na lugar, at doon ay nanalangin. Ganyan. Mas maganda manalangin tayo sa isang lugar na tayo lang. Dahil makapagkukonsider tayo sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Sa Luke 5:16, subalit umalis si Jesus patungo sa ilang at nanalangin. Pagiging po natin. Bigyan natin ng panahon tayo manalangin sa Diyos. Ang mga Kristiyano sa bagong tipan, palagi silang nananalangin. Nung sila nagkakatipon sa isang lugar bago po dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat nagkakatipon at sila'y nananalangin. At that time, patay ng ating Panginoon, so sila'y nag-iisa na lamang, wala silang kasama, pero sila'y nananalangin. Kaya basahin po natin. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kailang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae sa Marian na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. At ang araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, nagsabi, at nagkakatipon ng maraming tao na may 100 at 20. So, sila nananalangin kanya. Doon sa Acts chapter 2 verse 42, yung mga naunang Kristiyano, at sila nanatiling matibay sa panalangin kanya. Dito po sa chapter 6 verse 4, nagkaroon ng suliraning sa pagtulong sa mabayang bao. At samantalang kami, bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at paglilingkod ng salita. Kaya at pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinanalangin at ipinatong kailang mga kamay sa kanila. Yung mga apostol ay nilang paistorbo at sila gawa ng pagtulong kanya dahil sila'y mananatili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. So nag-aaral sila sa salita ng Diyos at sinanalangin. No, si Apostle Paul at si Silas ay nasa bilangguan sa lugar ng Filipo, sila yung nananalangin at umaawi sa Diyos kanya. Dito rin po sa 10:9 na aklat na Manggawa. Si Apostle Peter na mayroong oras ng panalangin dahil na nakaugalian ng mga Hudyo. Nang sumunod na araw, may oras na ika-6, so alas 12 ng tanghali, samantalang sila naglalakbay at malapit sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin kanya. Sa Gawa chapter 12 verse 5,
Kung di po nagkakamali, ito'y panahon na si Pedro ay nakakulong, ang magkapatid na nanalangin para sa kanya. Habang si Pedro nasa bilangguan, ay iglesia taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. At sa 14 verse 23, doon sa unang paglalakbay na pangangaral ng Apostle Paul, ito sinabi niya, nung sila nag-alala ng mga matanda, na makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayon, ay kailangan pinagtagubilin sila sa Panginoon na kailangan sinasampalatayan. So ito yung mga pagkakataon na mapapatunayan natin na mga Kristiyano sa bawat tipan, palagi silang nananalangin. So ang katanungan, nakikinig ba ang Diyos sa ating mga panalangin? Kung minsan, kung meron tayong problema tayong nananalangin, parang hindi sumasagot ang Diyos kaya natin. Pero ang katotohanan ay nakikinig siya. Dahil meron tayong confidence na ang ating Diyos sa langit na ating Ama ay nakikinig sa mga panalangin ng mga matuwid Kanya. Tingnan ninyo. Kaya lang, minsan, ang ating sariling batayan ang inisip natin. Hindi ang Diyos. Now, this is the confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, kung ating inihingi ay sa Kanyang kalooban, Kanya hears us. Nakikinig siya sa atin. And if we know that He hears us, whatever we ask, according to His will, tandaan natin yun, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Right? So ito yung pagtitiwala natin. Kaya tayo naniniwala, nananalangin, dahil pinakikinggan tayo ng Diyos. Dahil ang Kanyang mga mata at ang Kanyang mga tenga ay nakatuon sa atin. So hindi nakatuon ang paningin ng Diyos sa mga hindi Kristiyano, kundi sa Kanyang mga anak. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Yung bang gumagawa ng masama, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi yung pinakikinggan niyo. Ang pinakikinggan niya tayo. Ang Kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. So, we are confident na pinakinggan tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa James 5:16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Sa 18, ito si Elijah sa Old Testament. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. And nagkaroon ng mahabang drought. Nanalangin si Elijah, pinakinggan siya ng Diyos kanya at nagkaroon ng ulan. At yung mga tanim ay tumubo ngayon. Sa 1 Timothy 2:8, I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Ganyan. Pag nananalangin tayo, hindi tayo nakakibat ng pagdududa. Kung nasa kalagayan tayo nahihirapan, ang sabi rito, casting all your care upon Him, for He cares for you. Yan ang napakabandang pribileyo natin bilang mga anak ng Diyos. Meron tumutulong sa atin. Yan ang ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Pero, tandaan natin, kailangan tayo maghintay sa panahon ng Diyos. Siya nakakaalam ng nakakabuti para sa atin. Kung minsan, hindi niya ibibigay sa atin ang hinihingi natin. Dahil hindi nakakabuti para sa atin. Kung minsan, meron siya sariling panahon na ibigay niya mga bagay na ating hinihingi. At hindi nakakop sa panahon na tayo humingi sa Kanya. Sinasagot niya yung panalangin ayon sa Kanyang kalooban. Alam niya ang tamang panahon na siya isasagot. Si Abraham at si Sarah, pinangakuhan sila ng Diyos na sa pamagitan ng bilingin ni Abraham ay tatawagin ang ating Panginoon. Pero si Sarah at si Sarah ay baog. So paano magkakanak kanya? So ang ginawa ni Sarah at ni Abraham, sinipingan ni Abraham si Hagar na alipin ni Sarah. Sabi ng Diyos, hindi yan. Hindi na magiging tagapagmana mo. Ang magiging tagapagmana mo ay magagalit kay Sarah. So taong siya 90 at siya ba isang taong ay nagkaroon sila ng anak.
So may takdang panahon na binigay ng Diyos kay Abraham at si Sarah. At kailangan ng kanyang mga batas ay palagi nating sundin. Minsan di tayo pinakikinggan dahil may dahilan. Hindi sa halimbawa rito. Husbands, likewise, dwell with them with understanding, dahil naihibang din na lang ang mga babae. Hindi katulad ng mga lalaki ganyan. Giving honor to the wife as to the weaker vessel. Itong weaker vessel, ibig sabihin na mahina ang mga babae. Kundi yung mga babae ay mahalaga. Ibig sabihin. Kung sa mga para bagang mga lalagyan, yung mga mahal na lalagyan ay manipis. Pero yung mga murang lalagyan, makapal. Yun ang lalaki, makapal. Yung babae manipis, kanya. Precious, madali siyang babasa. Kaya kailangan ingatan niya. As being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. So, hindi tayo sumusunod. Halimbawa, sa pagkakataon na ito, hindi tayo pakinggan ng Diyos. Kaya, pag tayo nananalangin at humihingi, ganyan, kaya alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pero kailangan nating ipahayag. Bilang tanda ng ating pagpapasakop at pagpapakumbaba sa Kanya at kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan. Basahin po na sa Mateo, chapter 7, 7 to 11. Ano po? Parang 7-11. Ito ang ating mababasa. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Tumutok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi, tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak, ay batuwag na ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong Ama nasa langit na magbigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa Kanya? So tayo humingi. Alam niya ang ating mga pangangailangan, pero kailangan tayong humingi. Tayo humingi bilang matuwid na tao. Ibig sabihin, bilang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Binasa na natin kanina sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Binasa na natin ito ayon sa kanyang kalooban. Kung nananalangin tayo na taliwas sa kalooban niya, hindi niya bibigay yun. Taliwas sa kalooban niya. At humingi tayo na may pananampalataya. Dito po sa Santiago, chapter 1, 6 to 7. Pag humingi tayo sa Diyos, humingi tayo na may buong pananampalataya at walang anumang bahid ng pagdududa. Kasi kung nagdududa tayo, wala tayong pananampalataya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon ng dagat na iniipan at pinapatpad ng hangin. Sapagkat ang tao ay hindi dapat magakala siya tatanggap ng anumang bagay mula sa Diyos. Ganyan. So tayo manalangin na may pananampalataya. Kailangan tayong humingi na may mapagpasalamat na puso. Kuminsan, binibigay ng Panginoon ang ating mga hinihingi, hindi naman tayo nagpapasalamat. Palagi tayo nagpasalamat sa Diyos. Dahil at ng mga bagay na mayroon tayo, ito'y galing sa Diyos. Basahin natin. Manalangin kayo walang pati. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So mga kapatid, palagi tayong manalangin. At humingi tayo ng mga bagay na definite. Huwag tayong humingi ng mga bagay na ambiguous sa Diyos. Ano bang gusto mo? Sabihin natin. Para sa ating mga anak. Sabihin ano mo gusto mo. Sabihin mo gusto mo. Para alam namin kung anong aming gagawin. So ask for definite things. Dito po sa Lucas, chapter 11, 11 to 12. Itong ating babasahin. Ito po. Mayroon ba sa inyong ama na kung humingi ng kanyang anak ng isda, ay aasang ibibigay sa kanya? O kung siya humingi ng itlog, bibigyan kanya siya ng alakdan? So ano sinasabi niyo kung ano gusto mo? At tayo manalangin sa kapamahalahan ng ating Panginoon. As in the authority of Jesus. And John 15 verse 16, ito yung pinangako sa atin ng ating Panginoon.
tayo humingi sa kanyang autoridad din. Kaya pag nananalangin tayo nananalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Ako hindi niyo pinili, ngunit kayo pinili ko. At itinaga ko kayo pag kayo umayot magbunga, at ang mga bunga niyo mananatili. Upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay bigay siya sa inyo. So tayo nananalangin sa pangalan at otoridad ng ating Panginoon. So mahalagang manalangin. Every day, kailangan tayong manalangin. Bago tayo matulog, kailangan tayong manalangin. Bago tayo nagigising sa umaga. So itong ating mensahe po sa hapong ito, kailangan tayong manalangin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So tayo po ay aawit.